Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa Munting Tinig Channel. Kung kayo po ay bago, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated the moment na tayo po ay mag-update at mag-live stream. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Pag-usapan natin itong akala ko ba malinis ang Davao pagdating po sa illegal na droga? Pero bakit kahapon meron na namang nasawata na milyong-milyong halaga ng ipinagbabawal na gamot? Ano ang ginagawa ng mga local officials ng Davao? At bakit sunod-sunod ang mga panghuhuli ng mga may kinalaman sa illegal na droga sa Davao? Akala ko ba ang mga Duterte ay masinop upang mapuksa, wakasan ang ipinagbabawal na gamot sa Davao? Nagmayabang pa na isolve sa loob lamang ng 6 na buwan sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Ang daming nabuwis na buhay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At yung iba po dyan, panahon ng Duterte administration, ay mga inosente sa pagpapatupad ng walang kwentang dirty drug war ni Rodrigo Roa Duterte, na kung saan nagresulta pa mga kamunting tinig sa kanyang pagkakakulong dyan po sa the Netherlands. Buhat po dyan nang ipinalabas ng International Criminal Court ang warrant of arrest na siya na maging dahilan ng pagdampot kay Rodrigo Duterte sa paliparan pa lamang ng Ninoy Aquino International Airport. So mga kamunting tinig, ito ba ang ipinagmamalaki ng mga taga Davao? Ang mabagal na aksyon ng mga Duterte para malinis ang kanilang syudad sa ipinagbabawal na gamot. Dahil ito po yung flagship program ni Rodrigo Roa Duterte. Saka nga natin siya binoto dahil akala natin masolve niya ang droga na wala pong mga casualty. Pero lumabas sa investigation ng Quadcom, investigation ng Human Rights at ibang mga crime watchdog, maraming paglabag sa war on drugs ni Rodrigo Duterte. Ang pinagtataka ko lang, bakit palaging maraming droga ang nahuhuli sa Davao? Paano ipaliwanag? Ay sa bagay, ultimo nga City Hall, merong pang mga adik, merong pang mga, yun ang tunay na bangag. So tanungin natin, anong ginagawa ni Mayor Baste Duterte? Hindi madya pinapaigting ang laban niya kontra droga dyan sa Davao? Ano, nagtulog-tulugan lang si Baste? Aba sa bagay, busy sila doon sa the Netherlands. Busy sila doon sa kakabantay sa kanyang tatay. Busy sila sa pamumulitika. Busy sila sa pang-aaway sa gobyerno. Yun pala, palpak man pala kayo. Bakit maraming mga adik at maraming mga nahuli na mga ipinagbabawal na gamot sa Davao kung ang inyong battle cry ay wakasan ang illegal na droga? Hindi nyo nga kaya sa Davao, tapos mayabang pa kayo na ipa-implement ninyo sa buong Pilipinas. Yun pala'y palpak man din. Kaya nga nagresulta na nagreklamo ang ilan sa ating mga kababayan, pamilya ng mga biktima sa walang kwentang war on drugs ni Rodrigo Duterte. Marami pang mga pulis ang nadamay, napahamak dahil wala silang nagawa, kundi ang sumusunod sa maling utos ng kanilang mga nakakataas, no? Tapos, piliting manlaban ang kanilang mga suspek kuno para barilin na lang diretso. Alam nyo, hirap hindi balikan ang nakaraan. Kasi pag usapin kasi ng droga, ito yung ipinagmamalaki ng mga Duterte eh. Lalong-lalo na yung mga supporter ni Rodrigo Duterte at saka ni Sara Duterte. At yung mga taga Davao, magaling ang mga Duterte. Bakit puro droga dyan? As far as figures is concerned, umabot ata ng 17 million
Maliit man yan o malaki, mga kamunting tinig, ito'y nagpapatunay na ultimo sariling lugar nila Baste, Duterte, at saka ni Rodrigo, at saka ni Sara, hindi nila kaya. Mabuti na nga lang, mayroong pong mga matitibay na mga pulis ngayon na talagang nilalabanan itong klasing mga illegal na droga na ito. So ngayon, mga Duterte Jihad supporters, sa kaya nyo ipaliwanag, ano kaya ang magiging komento ng mayor ng Davao? Ano kaya ang magiging komento ng mga taga Davao sa sunod-sunod na pagkakasawata ng ipinagbabawal na gamot? Milyon-milyon na halaga ng mga ipinagbabawal na gamot. Kaya nila itong sabihin, isolated case lang yan. Nangyayari man din yan sa ibang lugar. So, ibig sabihin, kung nangyayari yan sa ibang lugar, exempted kayo? Exempted para hindi sabihin sa taong bayan na, what happened to Davao? Kung mga kriminal, dyan din ang tatago sa Davao. Naalala ninyo, yung involved sa Parmalin, andyan din sa Davao na huli. O, yung si Kibuloy, andyan din na huli sa Davao. So, ito'y pagpapatunay na talagang tulog-tulugan ang ibang mga opisyal dyan sa Davao. Sa bagay, sasabihin naman nila, hindi naman kasi kayo taga Davao. Hindi nyo alam kung ano yung tunay na sitwasyon sa amin. Kaya wala kayong karapatan na sirain at wasakin ang imahe ng aming napakagandang Davao. Alam mo, wala akong problema sa Davao. Ang ano ko lang, nire-remind ko lang, anong sasabihin ngayon ng mga DDS? O anong mga vlogger ng DDS? Si Tatay Nyo Digong nilalabanan ng droga. Samantalang hanggang ngayon, marami palang mga adik at marami palang mga involved na mga personalidad dyan kapag as far as ipinagbabawal na gamot is concerned. So what happened to the drug-related program ng lokal na pamahalaan ng Davao? Samantala nga sa panahon ni Rodrigo Duterte, may isang ang syudad sa Pilipinas, pangalanan na lang natin, Iloilo, sus Ginoo ko. Muntik nang namatay si Mabilog dahil nakasali po siya sa drugs list ng Duterte administration. Kaya pumunta yung mama doon sa Amerika para mag-seek ng political asylum. And fortunately, siya po ay napagbigyan at bumalik. Nagtistigo pa nga sa Quadcom. Kung hindi po siya pumunta ng Amerika, baka patay na yan si dating Iloilo Mayor Mabilog. So, tapos, champion pa yung Iloilo pagdating po sa pagsugpo at paglaban sa illegal na droga, sa ipinagbabawal na gamot. Pero nagkapagtataka dahil sabi ng mga kaalyado ni Mabilog, bakit na-involve ang mayor namin? Alam mo, ito ay patunay na talagang magduda na talaga yung tao. Parang totoo na yung war on drugs ni Rodrigo Duterte ay para lamang po sa mga karibal sa negosyo ng mga taong malapit sa kanya. Pero ganun pa man, nasaan man, nasulok ng Pilipinas, mapadabaw man yan o mapahindi, importante na ipakita ng mga otoridad at ng ating gobyerno na seryoso ang Marcos administration para pigilan ang paglaganap ng illegal na droga na walang patayan. Yung ano nga sabi ni General Torre, parami-raming huli, pero dapat buhay, hindi patay. Tandaan nyo yan mga bobo na mga DDS ang sinabi po ni General Torre, makakatanggap ng award, achievement sa isang kapulisan kapag mayroon po silang suspect na nahuli, pero kinakailangan po hindi mabiolate ang human rights at wala dapat patay. Kasi kung patay, palpak yun. Yan ang pinakamagandang order. Yan ang sinasabi ko noon na pwede namang manghuli na ang suspitsado, guilty or not guilty, basta suspect, innocent until proven guilty, dapat buhay para masagot kung ano man ang kanyang mga dapat sagutin. Naintindihan nyo yan mga kamunting tinig? Naintindihan po ninyo? Mga Duterte Diehard supporters, naintindihan ninyo?
Yan ang sinasabi ko mga ka-MP. Ang mga DDS, tikom ang bibig sa isyu nito dahil ang lugar ng kanilang birdogong tatay na sabatan na naman ng ipinagbabawal na gamot. Marami pa yan. Marami pa yan. Maniwala kayo. O, sunod-sunod eh. Naalala ninyo? Balita po yan. Hindi po yan tinikal, hindi po yan pagsisinungaling. Kaya manood kayo, hindi ko responsibilidad ibigay sa inyo kung ano yung mga source. Basta ang importante, pinapaalam ko sa inyo na mayroon na naman pong nahuli na sangkot sa ipinagbabawal na gamot at nakalagay naman po dyan ang halaga kung i-appraise po yung mga illegal na droga na yan. Ang tanong, ano ang ginagawa ng local government unit ng Davao? At ang tanong, totoo ba na malinis ang Davao sa ipinagbabawal na gamot? Alam mo, walang natutuwa dito. Walang natutuwa dito. Pero nagpapasalamat kami bilang ordinaryong Pilipino na hindi lang sa Davao, saan mang sulok ng Pilipinas, pag once natagumpay ang surveillance, magkaroon ng buy-bust operation, buhay ang suspitsado, maganda po na sinyales sapagkat ginagalang ang karapatang pantao, pero nababawasan ang masasamang bisyo sa lipunang ito. At yan po ay effort na very serious ng ating mga otoridad, ng ating PDEA, ng ating mga kapulisan, at syempre dapat ang local government unit, okay, ng bawat locality, makipag-coordinate po sa mga concerned government agency or authorities sa pamamagitan po ng mga good connections and collaborations. Huwag masyadong magiging ma-pride. O, ngayon kayo mga taga Davao, magpasalamat kayo dahil unti-unti nang nahuhuli yang mga nagkakalat ng ipinagbabawal na gamot sa inyong bayang minahal. Natutuwa ako bilang ordinaryong tao dahil seryoso ang Marcos administration. O, pwede namang palang hulihin na walang patay. Paano pa sila makapagsumbong kung patay na yung huhulihin mo? Kaya good job kay General Torre, na kung saan nag-utos, paramihan ng huli ang mga kapulisan, pero make sure na hindi nababiolate ang karapatang pantao and siguraduhin na ang huli, buhay, hindi po patay. So mga taga Davao, anong pakiramdam ninyo? You should be very thankful dahil sa pagkakahuli ng mga sangkot sa illegal na droga dyan sa Davao at ng mga epektos or kontrabando, nababawasan naman ang pangamba ng mga magulang na malulong ang kanilang mga anak at pamilya sa ipinagbabawal na gamot. I-congratulate nyo naman mga taga Davao ang Philippine National Police at yung ating mga operative dyan. Kayo naman talaga, oo. Huwag kayong mag-alala dahil magkakampi dapat tayo. Sugpuin ang ganyang klaseng mga kriminalidad, ang ganyang klaseng mga masasamang bisyong nagdudulot ng hindi maganda sa ating mga mamamayan. Dapat makipagtulungan kayo sa pulisya, sa otoridad, mga taga Davao. Isumbong nyo. Maliban lang kung may mga malaking mga tao dyan at mga sindikato na kinakatakutan ninyo. Kaya kontento na lang kayo na ganyan na lang yung lugar ninyo. Palagi na lang nahuhulihan ng milyong-milyong halaga ng mga illegal na droga. So aasahan natin, may susunod pa ba? Abangan natin ang susunod na kabanata. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong nagsasabing, akala ko ba malinis ang Davao pagdating sa pinagbabawal na gamot? Yun pala, tatamad-tamad ang ibang mga opisyal ng gobyerno, kaya hanggang ngayon, dyan sa Davao, opisyal ng gobyerno dyan sa Davao, hanggang ngayon, naglipana pa rin ang mga adik. Naglilipana pa rin ang mga pusher at saka mga dealer, mga sindikato ng droga. Sige huwag magsama loob ninyo mga taga Davao dahil unang-una, pasalamatan nyo ang mga otoridad natin. Okay? Pero, nako, sa bagay nga, si Basti nga, parang anga-anga din, di nga niya alam na kung hindi pa sila nagpa-drug test, adik pala yung ibang mga nagatrabaho dyan sa City Hall. Tapos, makapag-demand kayo
na walang kwenta ang war on drugs ng Marcos administration. Kung seryoso yung tatay nyo, kung seryoso si Digong, di sana yung lugar niya hindi nahuhulihan ng illegal na droga. Milyon-milyon pa ang halaga. Tama man? Magbasa kayo kung saan ko nakuha yung balita na yan. Do your homework. Basta ako sinasabi ko lang sa inyo. Nalagay naman sa balita ang Davao na kung saan ay mayroong nahuli na illegal na droga na milyon-milyon ang halaga. And congratulations sa mga operatives. Keep up the good work for the Filipino people.